Kasi ito presidente ka na impeach. Ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Okay, Hebrews chapter 9, verse number 19. And then 2 Peter 3:15 to 16. It says, "For when Moses had spoken every precept to all the people according to the law, he took the blood of calves and of goats with water and scarlet wool and hyssop, and sprinkled both the book and all the people." So his ang sayang statement rin i-appeal niya ang and sprinkled both the book and all the people. And then in 2 Peter 3:15 to 16, yun dia, "And account that the long suffering of our Lord is salvation, even as our beloved brother Paul, also according to the wisdom given unto him, hath written unto you." So this epistle, kining giingon rin ni Apostle Peter na si Paul nagsulat ngadto kinsa nang diha kanang mga Hudiyo, no? These are Jewish people, written unto you. That means to the Jewish people. So I believe that Paul is the writer of the book of Hebrews. Siya ang nagsulat niya na sa gitawag og after his salvation, before sa iyang missionary journey. And then in verse number 16, "as also in all his epistles." So aside nga na sa epistle to the Hebrew people, which ato makita diha, which is the book of Hebrews, napa siya other epistles. So yun siya, "as also in all his epistles, speaking in them of these things, in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned, unstable rests, as they do also the other scriptures unto their own destruction." So atong isgutan ini kabuntagon about yapon siya sa King James Bible. Tumilabay why the King James Bible is the most hated book. Doon ay mga several reasons or 7 reasons atong sigutan niya na, and one of that is because it is a supernatural book, which mo ni ato ang gihimong theme nining kabuntagon karon nganong gitawag kining King James Bible og supernatural book. So another reasons or 7 reasons nga atong tagapagtagad ining kabuntagon karon. Now, ingon siya diha, both Old and New Testament. So dito sa atong gibasa sa gitawag og Hebrews, na asya gisulti diha nga sprinkled both the book, no? Ang gisprinkled din is the book, which I believe mo ni ang mga compilation sa mga katong gitawag Pentateuch or sa book nga gisulat ni Moses. So those katong mga sulat ni Moses is sprinkled by the blood. So we have a Bible, we have a scripture nga gikuan yun og dugo, no? It is a bloody book. Kung sa atong panahon karon, it is a bloody book. Di basta-basta ning libro ni nga naman. Daghan og mga martyrs atong makita dinhi nga say mag-mention tag ko andre sa wording sa YouTube. Ato ang
which na mga community guidelines nga dili na to pwedeng ma-mention din sa online, ano man nga ilahang i-delete, no? Manang usahay na ata i-mention din nga ato na lang tanggalon sa YouTube o sa ato ang video tungod kay naka-violate sa ilang community guidelines. But kung doon na may madunggan nga or dili madunggan nga mga wording sa online, ituyo na to natis because doon ay mga violations sa ilahang mga guidelines. Natay mga butang, mga wordings nga di na to ang yan ma-mention kay violation sa ilahang community guidelines. So, manang nga, kung doon na may mga butang mawala diha, atay may mo din ato rin siyang tuyo para mag-exist ang atuang mga videos online. And sa ato ang gibasa sa 2 Peter, at makita din nga ang sulat ni Apostol Pablo, no? Ang iyang mga epistles, appeal including ang gitawag Hebrews, no? I-appeal na to ng book of Hebrews because I believe he is the writer of that book. Gitawag diri sa scripture or gitawag diri sa Biblia nga scriptures. So these are scriptures. So both at makita din Old and New Testament were scriptures. That means libro ni siya sa Ginoo. It is a divine it has a divine origin, no? Dili ni siya hinimo-himo lamang sa tao, dili ni siya katang isip sa tao, doon na ni siya gituwag divine origin. Doon na ni siya gikanan ug ang original niini nga diin kini ga sumikad is I believe gikan kini sa Ginoo. Langit nun nga libro. That is why we call it a supernatural book. So di ni siya ordinaryong libro. It is a supernatural book. Ug ato nang makita nining kabuntagon karon mga several reasons siya atong makita anong ato ning tawgon o gitawag taning Biblia nga supernatural book. So dili ni siya based on human human wisdom, di ni siya sa gitawag based sa human knowledge or acquired sa gitawag og worldly knowledge. Ang origin ni is heavenly, no? The origin of this book, the Bible, is heavenly. Langit nun kini siya nga libro. So di ta magdugay nga itong tagaagpagtagad ang mga reasons anong gitawag nato ni siya og supernatural book. Number 1, itong tagaagpagtagad is because sa gitawag og inspiration and preservation. So doon ay gitawag inspiration and preservation. Now, ato hinumduman, inspiration is useless without preservation. So unsay pulos kung inspired ang imuhang book, unya wala mag-exist. Ang manay claim karon sa daghan kaayong mga Bible scholars kuno na moadtoy kuno sila sa gituwag og original text, original manuscripts. Wala na may original manuscripts nga exist. So yung sila the only inspired is the original manuscript. Ang katong original nga text, mura daw to ang inspired. Pero wala na to ga-exist. Wala na original text nga imong makit-an karon. Kung naa may mga Greek or Hebrew text, Greek text, those were copies, no? Mga copies na siya. Dili na siya ang original. That is why walay pulos kung mingon ka nga ang inspired katulang original nga text. So unsay pulos? Useless to nga naman. Wala may preservation, wala naman nag-exist. And ato na makita sa sunod na nga pagtuon nga why the King James Bible is better
uh, compared to the original, no? Yung nana. So, inspiration without preservation is useless. And preservation without inspiration is useless. So, mingon ka karon, akong Bible, preserve lang ni. Dili ni siya inspired. That's useless. Kasi pulos anang gi-preserve na, iya di man na inspired. How can this word of God gives life? Nga patay man na. When we say inspired, inspiration, that means it is a living thing. Buhi. So if your Bible is not inspired, according to your claim nga preserve lang ni siya, so you have a Bible nga preserve pero patay. Kung imong Biblia gi-preserve pero patay, unsay pulos. That is why kining duha goes hand in hand. Dili pwede nimo nang tanggalon, dili pwede nang bulago ng duha. Kay mahimong walay pulos ang imong Biblia. How can you call your Bible is supernatural book nga walay kapuslanan, nga useless? That is why kanang duha importante ni, di pwede mong bulagon. When you have a Bible that is preserved, it must be inspired. And if your Bible is inspired, then it must be preserved. Di ni mo na tanggalon at pwedeng tanggalon ng duha. Di na pwedeng bulago ng duha nga akong Bible preserved lang siya pero this is not inspired. Pagka wag hinungdan imong pagkatao ka. Tung mo na imuhang pagtuo sa imong Biblia. Because there are a lot of people nowadays they're teaching ang ilang Bible is just preserved, not inspired, because the only inspired were the originals. Sa ako nang kasulti, bisag imuhang gitawag original mo, katong original mo ora to inspired, useless to nga naman, wala man exist. Unsaon pagkaluwas sa tao, but pasabot unsaon pagkabuhi sa tao kung ang imong Biblia patay. Munang ay totally doubted sa salvation ni mga tao nga nag-claim luwas daw sila. Pero ang ilang claim sa Bible, it is just preserved, not inspired. How can your Bible gives life if your Bible is dead? Si Kristo nagsulti tanawan to sa John chapter 6. John chapter 6 verse number 63. Kay kung naa kay Biblia ang patay karon ayaw nagamit na useless na. Tanawa, our Bible, the very words of God, verse number 63, it says, "It is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, what? They are spirit and they are life." That means the words of God is alive. So if your Bible is not inspired, then it's dead. It's useless. Pero ang sulti ni Jesus Christ, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Klaro kayo sa Biblia, nga kini ang pulong sa Ginoo kinabuhi. The words of God is life. That is why Hebrews 4 verse number 12, Hebrews chapter 4 verse number 12, ingon diya. Hebrews chapter 4 verse number 12, it says, "For the word of God is quick." What is the word quick? That means, the word quick means alive. So the words of God, yun sa Biblia, is quick. That means alive and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit,
and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. So muna ang pulong sa Dios, alive. It's a living thing. Muna ang ato ang King James Bible alone ang naghatag og wording sa iyang pulong nga 2 Timothy 3:16 and 17, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God, verse number 17, may be perfect, truly furnished unto all good works. Ato makita din ha. Why? Ngayon ana. The only Bible nga ato makita nga nag-quote all scripture is all scripture is given by inspiration of God. So we have an inspired Bible, the King James Bible. That is why gitawag nato na siya supernatural book nga naman. It is a living thing. It is inspired and it's preserved. So at makita diha, inspiration and preservation must goes hand in hand. Dili pwede nimo nang bulago ng duha. Nga mo claim kami nga ang akong Biblia. It is just only preserved, but not inspired. The only inspired was the original. So kung naa kay ingon ana nga claim, kung na ang imuhang magtutudlo sa imuhang Christian life karon ingon ana, you better check your Christian life nga naman. You have a Bible that is dead, so that means it cannot gives life sa mga tao nga maminaw niana. So ato makita din ha, it is a supernatural book. It is because ato makita diha, this Bible, ato makita ang inspiration and preservation. So ato tas number 2. Not only inspiration and preservation, but number 2, inerrancy and inerrancy and prophecy. Inerrancy and prophecy. The Bible is inerrant and that contains many prophecies that believers claim has been fulfilled, which they see as evidence of its divine inspiration, and namarkahan siya as a supernatural book at makita din ha. So when we say inerrancy, but pasabot, dili siya dili makahimog mistake, no? If you are a truly Bible believers, that will help you not to commit sin. Ang pulong sa Ginoo maghatag kanimo og kagahom, maghatag kanimo og conviction not to do such evil things. So kanang mga butang, mga buhat nga yawanon, buhat nga kalibutanon, buhat nga pang-impyernohonon nga mga binuhatan, imuha nang pwede nimo nang ma-control. It's because you have a Bible nga gitawag, nag-claim siya inerrant. Inerrant. So, but that's why, daghang kay mga prophecy sa Biblia na nagkatuman nga naman. Kung di matuman ang mga prophecy sa Biblia, how can this Bible be inerrant kung di niya kayang dili niya kaya nga matuman ang unsay mga prophecy nga naa sa pulong sa Dios. That is why very very important nga ang mga prophecy sa Biblia matuman, because that kini atong Bible nag-claim ni siya inerrancy, but pasabot not
not capable of committing a mistake, or there's no error whatsoever sa mao nga pulong sa Dios. So, ngayon gayta og mga prophecy sa Biblia, daghan kay mga prophecy sa Biblia. For example, the prophecy about Christ, about sa iyang gitawag og birth. So that's prophesied in the Bible, in the book of Isaiah 7:14. That's the prophecy. Gani kung imong tan-awon sa katibukan sa Biblia, from the very start, no? From the book of Genesis, didto na prophesy nga si Kristo moabot diri sa kalibutan. Oh, the woman's seed. So gi-term dito, especially in the book of Genesis 3:15, nga there's a battle between the seed of the serpent and the seed of a woman. So the seed of the serpent and the seed of the woman, kaning seed of a woman is speaking of Christ. So daghan na kayo og mga prophecy sa Biblia, but kining giingon sa Isaiah, prophecy about sa usa ka virgin woman na makita din nga mag-conceive. Ang uban nga mga Biblia ni giilisan ni siya, no? Ang wordings din giilisan. But according sa Isaiah 7:14 King James Bible, therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive. Ato makita din ha. That word giilisan nila. That word virgin giilisan nila woman. So there's no walay gitawag question diha kung ang woman magbuntis. Ang question, ang usa ka virgin magbuntis. Pasabot babaeng wala nahilabtan pero nagsamkon. That's the munay gitawag kahibulungan. That is a miracle at makita din ha. Ngano man virgin niya mag-conceive. That's something miraculous, no? Pero woman mag-conceive, walay milagro diha. Kay babae man jud na siya. Muna nga kini siya ato makita the King James Bible ato makita nga accurate ang iyang mga wordings nga panggamit dinhi. Nga ato makita nga makaingon ta nga lahi gid siya ikumparar. That is why kung naay mga Biblia nga iyong gigamit diha, ang Biblia ang gigamit ninyo, ang word nga virgin giilisan og woman, ay ilabay ninyo na. Ano naman? They don't believe, no? Unsaon niya pag-prove, usa na siya sa mga prueba mahitungod sa kitawag virgin birth of Christ, no? Usa na siya sa mga doctrinal statement nga gisulti sa Biblia about the virgin birth of Jesus Christ. That means when he was born, but masabot ato nga pure siya. Ano naman, he was conceived sa usa ka virgin woman. Dili sa usa ka babae nga woman lang. Di ato matawag virgin ba og dili. So ato makita din kini nga wording sa Bible accurate ni siya about sa pagkatao ni Jesus Christ. So daghan kay mga prophecy asa ang katumanan ana Matthew chapter 1 verse number 22 and 23. That's the fulfillment of that prophecy. Unsay gisulti dito? Now all this was done that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. So ato makita din ha. So ikaduhang reason ato makita din is inerrancy and prophecy. That's why this King James Bible is a supernatural book. It is because of its inerrancy and prophecy. Then number 3 ato makita din ato pagdagal number 3. Okay, number 3, illumination. Illumination and perfection. Illumination and perfection. So ato makita din historically the Bible's illumination and perfection on laws, moral values, literature, and art is unparalleled, suggesting a significant supernatural
impact ato makita na. So daghang mga tao moingon sila nga di mi kasabot sa King James Bible. Ano ni mo kasabot? Kung nakasabot tong mga tao during 16th century, 17th century, 18th century, 19th century, 20th century na karon naggamit pa gyapon tag King James Bible. Kung nakasabot man gani may why rason nga di mo makasabot. No, hatag pa mo rason o excuses nga. Di masabtan ang King James Bible. Nakasabot ganitong mga tao sa una during 16th century, 17th century, nakasabot din sila. Kamo na hinuon ron di kasabot. Ang sama nito ng pagka-istoryahan na. Unya lagi makasabot man mo sa Juan, makasabot man mo sa Greek and Hebrew text. May pa kayo mo claim nga ingani ang pagbasa sa Hebrew text, sa Greek text, ingani ang pagbasa. May kayo mo ingon-ingon pag-abot sa King James Bible, lisod kay sabton. Tanawa ra ng rason anang klase sa mga tao. Kasabot hinuon atong mga sinulatan nga lisod kayong sabton, ano yung pure nga English, di makasabot. That's nonsense. So, ato makita din ang King James Bible, even the grade 6, according sa study, can understand aning King James Bible. And in fact, mas dali memorization ang King James Bible compared sa uban nga mga modern perversions. Mas dali siyang memorization i-compare nimo sa gitawag og King James Bible. Tanawa ang wording sa King James Bible, nindot kayong basahon. Basahon ba nimo, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Kanindot ana basahon ana nga pagka sulat sa pulong sa Ginoo. Ang tanawa din sa Psalms 19 verse number 7 and 8, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Isa, the testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, enlightening the eyes. So, ang words of God mag-illuminate sa tao. What is the word illuminate? That means mag-enlighten, maghatag og kahayag, maghatag og pagpanabot. And it's perfect. Ang pulong sa Ginoo. Kung wa may perfect nga Bible, inyuhana, but we believe we have a perfect Bible. Natay perfecto nga Biblia sa atong panahon karon. Lisod kay wa tay perfect nga Biblia karon nga sandalan puro sa bakak nga atong madunggan, but we believe that we have a perfect Bible, and that perfect Bible maghatag og enlightenment, maghatag siya og pagpanabot, pagpahayag og kahayag sa atoang mga pananaw. Ingon ani di ang pulong sa Dios. So ingon ana ang atong Biblia. Klaro kayo sa atong Biblia, pero tindaghanag mga instances diri sa Biblia nga gipang usab sa uban nga Biblia. Sa uban nga Biblia, ang nipatay ni Goliath dili si David. Pero klaro sa ato ang Bible story, bisag mga bata makabalo na kinsay nipatay ni Goliath? David. Okay, balo sila. Pero sa ilahang Biblia, ang nipatay ni Goliath si Elhanan. Can you imagine na? Ang nipatay ni Goliath dili si David. Sa uban nga mga bersyon. Pero sa atong bersyon, klaro kayo nga ang nagpatay ni Goliath si David. Gamit ang iyang sling and stone. So, naghatag siya illumination. Naghatag siya kahibalo o kahayag sa nangitngitan nga itawag panghuna-una. So, muna ang trabaho sa pulong sa Ginoo, mag-illuminates, maghatag og understanding, maghatag og pagpanabot aron ang tao magpabilin diya sa kangit-ngit or sa iyang pangpanabot nga wagi kabangkagan sa about sa Ginoo. Number 4 ato makita dinhi. Number 4
infallibility and purity. So magpartner na sila, duha. Magpartner na sila. Naman, ato makita din ha. If you have a pure Bible, that means that Bible is infallible, but pasabot, incapable of committing mistake. But pasabot, dili siya capable to do mistake sa iya nga pagkasiya. So that means that's pure. Unang ang Bible na to, klaro kayo nga, gisulti gid sa Biblia nga, pure lagi ni siya. Ug nganong pure na siya? Tanong to sa Psalms 12:6. Psalms 12:6 yun dia. Psalms chapter 12 verse number 6. The words of the Lord are pure words. Klaro kayo sa Biblia. The words of the Lord are pure words. Nganong pure words siya? Tanawa ra gud yun sa pag-pure sa Ginoo. As silver tried in furnace of earth, purified 7 times. Can you imagine, anak? Munang pure words, ang words of God, it is because it is purified. It is purified 7 times according sa words of God. Proverbs 30, verse number 5. Proverbs 30, verse number 5. It says, every word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust in Him. So we have a Bible, we have a Word of God na itong makita din hinga pure, untainted, unadulterated kind of words of God. Na itong makita din and that is our King James Bible. Kung ang imong Biblia dunay gisulting bakak, that is not pure anymore. So kung ang Bible nimo nga wa magsultis tinuod, that means bakak po na siya. Munang pertindaghanang perversion sa Biblia karon gawa magsultig tinuod, ang nagpatay ni Goliath dili si David, that is purely heresy. According sa atong Bible, ang nagpatay ni David bisag mga bata makahibalo nga si David ang nagpatay kang Goliath. So kung naay Biblia nga magsultig bakak, so that is not pure. That means that is not infallible. That means that Bible capable siya to commit many mistakes, many errors. So our King James Bible is not one of those those Bible atong gipang tawag nga perverted nga mga modern perversions. Dili ingon ana ang atuang King James Bible. Ato ang claim, it is the words of God. And that kung kay words of God ni pure ni siya, infallible ni siya. Kaya ingon sa Biblia, every word of God is pure. Every word of God is pure. Number 5. Indestructibility and perpetuity. Indestructibility and perpetuity. So that's number 5. Indestructibility and perpetuity. Despite numerous attempts to destroy or suppress it, the Bible has endured, which many view as divine protection. We view ato aning ginatlantaw as divine protection and preservation. That is why preserved ni siya. Tungod kay gi-preserve ni siya, nag-endure.
despite of many attempts nga i-destroy ang words of God. Tanawa sa Bible, history of sa Biblia. In the book of Jeremiah, ato makita ni they tried to burn it. Ha? In the book of Acts, they tried to bar it. They tried to buy it. So ato makita din daghang king attempts nga i-destroy ang words of God para di na mag-exist. And the King James Bible, mauna siya ang gina-attempt yun nga i-destroy. Nga mawala sa existence. Hindi na makita nga mag-exist dito sa kalibutan ang King James Bible. Pero dili nila mawala-wala ang King James Bible. Look at the history. Ha? Kanang gitawag nila big church. Kung sa gihimo nila sa Biblia, gusto nilang ipasunog. Si John Wycliffe, na siya translation. Og tungod sa iyang translation, ang iyang translation gipang sunog. Og siya mismo gisunog. Pero ang iyang prayer is, Lord, open the eyes of the King of England. That is why after sa iyang kamatayon, after sa iyang prayer, the King James Bible niabot. Pero grabe ang giagian sa King James Bible anang time. Ang line sa manuscript sa King James Bible. Grabe ang giagian. They tried to destroy. That is why those priests sa unang panahon do not read the Bible. Muna ilang mandato sa ilang mga membro. Ayaw magbasa sa Biblia kay makabuang na. Makabuang ba di ay daghang tao maablihan ang mga mata once ang tao mubasa sa King James Bible. That is why pertindaganang mga tao gipang patay sa una because of this book. That is why we call it a bloody book. The blood of the martyrs. Ato makita din na shed tungod ining pulong sa Dios. Grabe. Pero ni lampos ba sila? No, they are not. That is why this Bible gitawag tanig indestructible. Niya nag-endure. Na-endure siya. That is why atong gitawag nag-perpetuity. That means continuous. Constant existence ato makita. Grabe ang trabaho sa demonyo aning pulong sa Ginoo. Sa gimo. Dili nila matanggal sa existence ang words of God, ang King James Bible, ang line sa gitawag manuscripts, dili nila matanggal ang existence nini. Sa ilang gimo, naghimo sila duplication. Gamit ang corrupt manuscript nga I think Codex Sinaiticus and Vaticanus, those two manuscript, corrupt manuscripts muna ilang basihan karon sa ilang perverted na modern translation, perversion. Modern perversion sa mga Bible. Diha naggikan ang ilang mga Biblia anang duha ka old kunong gituwag manuscript pero so corrupt, walay credential nga trusted siya. Corrupted ang mao nga mga manuscripts. Codex Sinaiticus and Vaticanus. So, they try to duplicate. Ano man, di nila matanggal sa existence eh. Nagpabilin diya po ng King James Bible. Up until now, naapagyapon ang King James Bible. So, sa gihimos kaaway. So, naghimo sila laing Biblia aron pag-confuse sa mga tao. Pero as what Jesus Christ promised to us, according to Matthew chapter 24 verse 35, yun, heaven and earth shall pass away, but my words
shall not pass away. So bisan pag ang langit ug ang yuta mawagtang man ni siya, heaven and earth shall pass away because it will pass away. Sa umabot ng panahon. Pero siya, but my words shall not pass away. So the indestructibility and perpetuity, no? Naana siya sa atong Bible nga gigamit. So indestructible ang words of God. Dili ni madali dili kaya i-destroy sa demonyo ang pulong niya. Magpabili ni siya bisan pag ang langit ug ang yuta mahanaw. Magpabilin ang pulong sa Dios. Number 6. Influence and power. So, ato makita din the Bible's ability to transform lives is often cited as evidence that it's indeed a supernatural book. So, the influence of this book, ang influensya sa maong Biblia, from 16th century up to now, grabe ang revival nga nahitabo tungod sa King James Bible. The whole Europe countries, then niabot sa Amerika, until sa atong panahon karon, the King James Bible gamit sa Ginoo ang pinakadakong revival sa gitawag is history sa gitawag Christianity. Gipanggamit tong mga ordinaryong mga tao, depende sa klases tao nga gigamit sa Ginoo. Tungod ining gitawag King James Bible and great revival ato makita din and ato makita sa atong panahon karon, although lisod na ang revival sa atong panahon karon, it is because of the apostasy that is happening sa ato ang panahon karon. But ang gitawag influence, ang power nga nagtransform sa kinabuhi sa daghang mga tao niini tungod ining pulong sa Dios. Di mo mabasta-basta ang history niya. Sa atong gibasa ganina, the words of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. That is why sa dihang ang tao makadungog sa pulong sa Ginoo, di niya nganong dunay reaction ang tao, nganong dunay gitawag something bang ga convex sa sulod niya. It is because God, the words of God is powerful ingon sa Biblia. So it has influence and power. It's powerful ato makita diha according sa pulong sa Ginoo. And then number 7, ato makita dinhi, number 7. Interpretation and partition. According sa 2 Peter, ito makita diha. But before that, despite being written by various writers over many centuries, the Bible maintains a consistent message and thematic unity, but should be studied dispensationally or rightly divided. 2 Peter 1:20-21, knowing this first, that the prophecy of the scripture is of any private interpretation. So this Bible cannot be interpreted privately. Dili pwedeng atuang pagpanabot lang, dili pwedeng atuang wisdom. It should be properly interpreted based on scripture, comparing scripture with scripture.
comparing spiritual things with spiritual. Ato makita din ha. Line upon line. Ato makita. Muna ang Biblia. Dispensationally. Ato makita diha. Through sa gihatag nga method, rightly dividing the word of truth. That's the word partition. So dividing the word of God to imong i-divide. That's partition. Mura ba og og sa computer pa na siya sa ka storage, kung munang storage niya gitawag og 1 terabyte. So imo nang i-partition. Bahinon nimo na sa duha or sa tulo, depende sa unsang bahinon. That's division. So muna ang pulong sa Ginoo, you have to rightly divide the scriptures according sa unsay gisulti sa pulong sa Ginoo, 2 Timothy 2:15. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Nganong importante ning interpretation and partition? Because kung di nimo na pagabuhaton, ang tao pwede niyang matudlo ang mga butang nga dili ang ngayang itudlo para nini nga certain groups of people. Doon ay mga groups of people diri sa gituwag kalibutan, and every group doon ay siya katudluanan niini nga klase sa mga tao. Doon siya katudlo ngadto sa mga Gentile people. Unsay pagahimuon sa atong panahon karon sa under sa church age, isa lang ang mensahe. Whether you are a Jew, you are a Gentile, isa lang ang mensahe. Usa lang ang mensahe sa Ginoo, and that message is the gospel. Nahilain diha sa atong panahon karon, the gospel of the grace of God. This is the only message for our salvation sa atong panahon karon under grace, church period, under grace. At makita, the gospel of the grace of God, mo ang pinaka-mensahe nato karon. But there will be a time nga pag-abot sa tribulation period, dili na ni siya pwede nga gospel. Wala na gospel of the grace of God during sa tribulation period. What they had, pasabot Jews and Gentile, Jewish and Gentile people, ang ilaha diha nga gospel is the gospel of the kingdom and the everlasting gospel for the Gentile people. So kanang duha muna ang gamiton sa tribulation period. Kay kung kana nga mga gospel imo nang i-preach karon dinhi, maging curse kana sila nga mga preachers. And in fact, dunay nagwali ana sa atong panahon karon. That's why si Pablo nagsulti kana nga mga tao, kung makadungog kag mga tao nga nagwali ni ana nga mga gospel, let him be accursed, mo nagsulti ni Apostol Pablo. So we have the only gospel message today is the gospel of the grace of God. Mo na nga ang mensahe karon. So that's why partition or gitawag division sa scripture is very crucial sa ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. The word interpretation. Diri ni makita ang interpretation and partition sa scripture. So that's why it's a supernatural book. Ano man. Hindi mo ni basta-basta ni makitaan kung ordinaryo, kung ordinaryo lang ni siya nga libro, di ka mag-mind ana. Pero it is a supernatural book. That is why you have to interpret and you have to divide it properly. Doon ay partition ng imong pagahimuon ni ana para dili ka magkasagol-sagol ang imuhang mga mensahe nga mahatag sa tao. That's why kini nga mga verses sa scriptures, these verses reflect the reason why many consider the King James Bible to possess a supernatural quality, underscoring its divine inspiration and preservation. That's number 1. Inerrancy and prophecy. That's number 2. Illumination and perfection. That's number 3. Infallibility and purity. That's number 4. Indestructibility and perpetuity. That's number 5. And its historical influence and transformative power. That's number 6. And
lastly, ato makita diha, interpretation and partition ato makita. That makes our King James Bible a supernatural book. Pero di mo ni sa masabtan sa kunang kasulti, ako ni kanunay ganyan na balik-balik. You cannot understand, you cannot comprehend this message unless nakadungog ka sa gitawag gospel of Christ, nakasabot ka sa gitawag gospel of Christ, o mituo ka sa gospel of Christ. Because that is the only way nga masilyuhan ka sa balang espiritu des imong kinabuhi, masilyuhan ka diha sa balang espiritu, and the Holy Spirit mooy mutudlo kanimo sa mga pagtulon-an nga iyas Ginoo. Dili ni siya pagtulon-an nga kalibutanon. It is a heavenly lesson nga ato makita. Heavenly teaching nga ato makita. This is not a worldly teaching. This is a heavenly teaching. That is why we need the Holy Spirit to be able to comprehend kining ato ang gitun-an. Dili ni siya human, dili ni siya madala og human wisdom, dili ni siya madala og worldly wisdom. It should be we need to have a divine wisdom. We need to have a heavenly wisdom to comprehend these things.